Ay, oh, alam nyo ba? Tingnan nyo, seedless. Ito naman po ay sobrang matamis na para siyang buko. Dito tayo sa mangga. Gandahan na din ang paghalo ng salad. Sarap. Let's unbox this. I-unbox natin. So may natanggap akong box. Yan. Super malamig. Malamig dito. Excited ako. Ano nga ba ito? Ayan. Mabigat siya. Ito po ay galing po sa kapatid ng aking asawa. So, ay. Oh. Show a box of orange persimmons. Ilipat natin sa ibang posisyon. So, tikman po natin ang binibigay ni Kuyang orange na galing po sa mismo ng kanyang bakuran. Meron po kasi siyang farm. Uy, alam nyo ba? Tingnan nyo, seedless. Seedless siya. So, gagawa po ako ng fruit salad. At sobra daw itong matamis. Ang gagawin kong fruit salad, itong kaki. Ito si kaki. Persimmon. Diba, libre lang ako sa mga ganito kasi nung mga nakaraang week din, binigyan din ako niya ng kaki. Ito ba? Tawag ng mga Hapon o ang tawag nito sa Nihongo ay kaki. So, ang kapitbahay namin dito, ang daming bunga ng kaki niya. Ang tamis. Pero natawa ko kasi binigyan po ako ng 7 piraso ata yun. Tapos sabi ko, bakit 5 piraso lang? Ang daming bunga. Tawa ng tawa yung asawa ko. Sabi niya, hindi. Sabi niya, pag gusto mo. Sabi mo daw kasi bibigyan ka daw niya ulit. So, syempre, nisip niya ako lang kakain eh. So, ito po ay hindi pa siya sobrang hinog. Pero mas gusto ko rin yung ganito. Pahinugin ko yan, yung iba. Gagawa po ako ng fruit salad kasi meron po akong ano doon. Yung condensed cream milk ba? Tira po sa paggawa ko ng cassava cake. Cassava cake ba yun? Yung sarili kong recipe. So, yun. Masarap ata to. Tamis. Tamis at tamis. Ito naman po ay sarap ng persimmon. Itong orange niya. Kaya pala, yun ang sabi ng aking asawa, yung orange daw ng kuya niya, ang pinakamatamis na orange. Sa Japan, may ano siya, farm. Ayun, season po ngayon. Sarap. Ito, naghanda na ako ng ano dito, lagyanan, no? First time kong subukan na gumawa ng salad na may, ano ba? Fruit salad na may orange. Napaka-juicy. So, susubukan ko lang naman siya.
Hindi ko alam kung tanggalin tong ano. Ganyan. Huwag kayong mag-alala sa kamay ko. Kasi naghugas na po yan. Isama na lang yung mga ano total ako lang naman din ang kakain ito. So ganyan. Para ngayon ko lang masubukan ba na magawa ng salad na ganito. Pero yung iba naman ay binibigay ko na sa mga kasama ng trabaho ng asawa ko at saka kapitbahay namin dito, kaibigan ko rin. Balatan ko yung peras. Iba yung peras ng Japan. Ito naman po ay sobrang matamis na para siyang buko. Meron po palang ibang lasa na peras. Dito lang ako nakakatikim talaga na, ito pala yung peras nila. Swerte naman nila na ganito yung peras nila. Ano kasi itong Japan may sariling brand talaga to sila. Kumbaga, wala sa kanila yung mangopya sila ng hindi sa kanila. So, sarili talaga. At pagdating naman sa kanilang mga brand, talagang tinatangkilik nila yan kasi yung mga local product nila ba, talagang binibigyan nila ng pansin yan. Kasi hindi rin basta-basta. Alam nyo na, pag Japan, iba sila. Ito po yung tinaguri ang the most expensive beers in the world. Iba yung peras natin, kakaiba. Sa kanila iba dito na ako sa una ko lang pagtikim. Sabi ko, may ganito pala kasarap na pears. Ito ay kaki. Mas gusto kong kumain ng kaki na medyo crispy siya compared sa sobra siyang hinog. Kasi pag nahinog din naman, sobra ding matamis. Iba kasi yung mga prutas talaga nila dito. Pagdating sa tamis, talagang matamis na matamis. Like halimbawa yung grapes nila. Minsan parang ayoko nang kumain, lalo na yung green. Sobrang matamis. Kaganyan lang. Napansin ko lang pala ngayon, yung mga salad ko, kulay orange. Parang may buto. Kapatid ng asawa ko, binigyan ako ng mga prutas. Tapos yung pears naman, bigay din ng kasamahan sa trabaho ng aking asawa. So, ano po ako dito? Bless sa mga binibigay na mga pagkain. Ano ba naman to yung kaki dapat mahinog daw, yung sobra bang malambot. Sabi ko, ayoko na sobrang malambot kasi ako lang kakain dito, tapos hindi naman kakain yung asawa ko, ako lang. Yung mga ganito ba, kung ano lang ba, sa Pinas lang ako, or pwede ito sa Pinas, pinadala or binibigay ko na. Ito, malambot na dito sa malapit sa ano niya. Dito tayo sa mangga. Alam niyo kung bakit gumagawa ako ng salad ngayon na wala sa sa plano, yung fruit salad na to, kasi excuse me, meron po kasi akong ginawa na cassava cake yung last video ko. Cassava cake na hindi ko pa rin maintindihan yung pagkagawa ng wala ako sa plano rin. Ngayon po, kakaiba din yun ang paggawa ko nun. Yung condensed cream milk ba? Iba ang mga hapon kasi pag aabot ng 3 araw o 4 na araw sa ref yung natirang pagkain, or like yung condensed cream milk, itatapon na yan. Ayaw nila na mag-stock ng maraming makain kasi nga masisira. Ayaw nila ng ganun. So, ito po pala yung sinasabi ko ba na condensed cream milk. Yan. Tinitikman ko siya. Hindi naman siya matamis. Ubusin na nga, kaya itatapon nga
Yun. Ito naman yung condensed na pampatamis. Pagdating naman sa pagtimpla, nagbabase ako sa tamis. Hindi ako maraming condensed naglagay kasi pag, 'di ba, sa Pilipinas paggawa ng salad, sobrang matamis dahil sa condensed, inuubos yung isang lata. Ko hindi eh. Yung sukat ko dalawang lang ng pirasong condensed Nestle cream. Yung Nestle cream pala, dalawa nun, kalahating condensed cream. Ganun lang ako. So, ibabalansi ko yung tamis. Oh, mukhang masarap naman din. So, idandahin natin. Dandahan pala. Paghalo para hindi siya mag-bubbles. Parang dagdagan ko pa to. Yung mangga, hindi ko alam bakit ang mahal. Isang piraso ng mangga, 600 daw yan. Yan po ay binili ko sa tindahan. Sabi ko, bakit ang mahal nito? Almost 700 ang isa. Haluin natin, be. Ulit. Gandahan na din ang paghalo ng salad para po hindi mag-bubbles yung ating condensed cream. Hi po sa inyong lahat. So, tikman ko na po ang aking nagawang kakaibang fruit salad kasi po para lang hindi masayang ang ating condensed cream milk. Kaysa itapon, di ba? Mahilig magtapon ang mga Hapon pag sa tingin nila ay matagal na sa ref o ilang araw na ba. Kain po pala tayo sa inyong lahat. Kain tayo, tikman natin. Sarap. Matamis kasi yung mga prutas na dito. Ang sarap. Ang ating pang thumbnail pala, no? Hindi na kailangan ilagay sa ref ang lamig. So, ayan mga tao, no? Maraming salamat po pala sa inyong palaging pagsuporta ng aking mga videos, sa panonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre po, sa hindi pag-skip ng ads. Kasi po, alam kong hindi nyo i-skip kasi nakakaipon na po ako. So, ayun mga tao, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga baguhan pa po dyan, tuloy-tuloy lang po tayo. At yun, tuloy-tuloy sa ating pakikipagtrabaho po dito. So, ayun, hanggang dito na lamang. Magkita pa rin tayo sa sunod kong mga videos. For now, babush!